Dear Mommy Chloe, ako si Rina, 27 years old at isang OFW dito sa Canada. I've been here for almost 3 years already. Natutuwa ako dahil may isang programang katulad nito na para lamang talaga sa mga OFW. Alam nyo naman, nakakawala ng konting problema ang panunood ng mga Pinoy TV shows. Mabuti nga at pwede kayong panoorin online. Anyway, tulad ng ibang nag-i-email sa inyo, meron din akong karanasan sa pag-ibig na hinding-hindi ko makakalimutan. I was 24 years old then nang makilala ko sa aming probinsya ang aking ikalawang asawa na si Leo. Nakakatuwa ang aming pagkakakilala dahil nangyari ito nung madulas ako sa palengke at siya ang nakapitan ko kung kaya't hindi ako talaga bumagsak sa semento. Ang insidenteng yon ang naging simula ng aming pagkakaibigan hanggang sa maging kami. Biyuda na ako ng mga panahong yon, Mami Chloe, at matagal din bago ko napalitan sa aking puso ang aking asawa. Mag-iisang taon pa lamang kaming nagsasama noon nang maaksidente siya sa motor na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Actually, tamang-tama lang ang dating ni Leo sa buhay ko dahil mismong ang mga magulang na ng aking yumaong asawa ang nagsabing kailangan ko nang mag-move on at magagawa ko lamang daw yon kung tatanggap ako ng manliligaw. Noong namatay kasi ang asawa ko ay parang kasamang namatay na rin ang aking pagkatao. Hindi ko kasi akalain na sobrang aga ng aming paghihiwalay na wala ng balikan. Anyway, si Leo ay isang negosyante at taga-kabilang bayan naman siya. Madalas lamang siya sa amin dahil sa kanyang negosyo. Matanda siya sa akin ng 3 taon at kahit alam niyang ikalawang asawa ko lamang siya, ay tinanggap niya ako ng buong buo. Ipinagpasalamat ko rin dahil hindi kami kasal ng aking unang asawa kung kaya't naging madali para sa amin ni Leo ang lahat. Matapos ang ilang buwan ng pagiging boyfriend-girlfriend ay nagdesisyon kaming magsama na doon sa aming dingbayan. Bagamat hindi pa ako naisasama ni Leo sa bahay ng kanyang mga magulang, ay hindi ito naging issue sa akin. Namuhay kaming dalawa ni Leo na masayang-masaya. Umikot lamang ang mundo ko sa kanya at kahit na minsan ay hindi siya nakakauwi, ay inuunawa ko siya dahil nga sa kanyang trabaho na mayat maya naman ang biyahe. Naging very responsableng asawa si Leo at maging ang aking mga magulang ay botong-boto sa kanya. Madalas, binibilhan niya rin ang mga ito ng pasalubong kapag dinadalaw namin ang parents ko. Ilang beses kong sinabi kay Leo na tigilan ang pagbili-bili ng pasalubong, ngunit siya ang mapilit kahit hinayaan ko na lamang ito. Sa edad naming dalawa na 24 at 27 naman siya, ay para pa rin kaming mga teenagers kung maglambingan. Napaka-showy niya na kahit na sa labas ay wala siyang pakialam kung maglambing sa akin. Talagang ipinararamdam niya sa akin na mahal niya ako, kaya naman sinuklian ko ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya ng husto. Kay Leo ko naranasan ang pagmamahal na hindi ko naranasan sa naudlot naming pag-ibig ng aking unang asawa. Ganoon pala ang feeling, Mami Chloe, ng babaeng in love sa ikalawang pagkakataon. Iba pala talaga kapag ang puso ay natutong umibig.
pagsuyon. Ipasmin, bakit kaya ang bato sa Naging napakasaya ng aming pagsasama ni Leo. Almost perfect kumbaga ang aming relasyon dahil kapag may hindi kami mapagkasunduan ay talagang sinusolve namin ito bago kami matulog. Although ordinaryo naman sa mag-asawa ang magkaroon ng alitan, ngunit idinadaan namin sa maayos na pag-uusap ang lahat kung kaya't very smooth ang aming naging pagsasama. Sinabi niya rin sa akin na gustong-gusto ako ng kanyang mga magulang. Lagi niya raw akong ikinikwento at gustong-gusto na rin daw akong makita ng mga ito. Sinabi niya pa sa akin na isang araw ay sosorpresahin namin ang kanyang mga magulang. Inihahanda lamang daw niya ng mabuti ang lahat upang maging maayos ang pagpapakilala sa akin. Lahat ng mga sinabi ni Leo ay tinanggap ko ng buong buo at ni katiting na duda ay hindi sumagi sa aking isip. At yun siguro ang masasabi kong pinakamalaki kong pagkakamali, Mami Chloe. Ang maniwala sa mga sinabi niya. Ang maniwalang perpekto siyang asawa. Ang maniwalang mahal na mahal at ang nag-iisa lamang sa kanyang buhay. Paniniwalang na walang parang bula, Mami Chloe. Actually, aksidente lamang ang pagkakaalam ko ng tunay na pagkatao ni Leo nang minsang hindi ito umuwi ng bahay. Bagamat nagpasabi siya sa kanyang kaibigan na malapit sa tinitirhan namin na 3 araw na hindi makakauwi si Leo dahil may inaasikaso itong importante at doon muna raw siya uuwi sa kanya o sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang ikalawang araw ay nagdesisyon akong puntahan siya sa kanila. Naitabi ko kasi sa isang papel na nahulog mula sa kanyang bulsa kung saan naroon ang address ng bahay nito sa kabilang bayan. Excited ako ng mga oras na yon, Mami Chloe. Talagang pinaghandaan ko ang araw na sosorpresahin ko si Leo dahil nagpa-parlor pa ako, hindi lamang para kay Leo, kundi para na rin sa kanyang mga magulang. Ayoko kasing may masasabing hindi maganda ang parents niya patungkol sa akin. Ipinagtanong-tanong ko muna ang kanilang bahay at dahil papasok sa looban kung kaya't minabuti kong maglakad na lamang. Nang makita ko ang numero ng bahay ay agad ko itong kinatok. Inaasahan ko na may edad na ang babae o lalaki ang lalabas dahil ayon na rin sa kwento ni Leo, mag-isa lamang siyang anak at mga magulang lamang niya ang kasama niya sa bahay, ngunit nagkamali ako. Isang babaeng buntis ang lumabas ng bahay at nagtatanong sa akin kung ano ang kailangan ko. Agad na nagtanong ako sa aking sarili kung sino ang buntis na babaeng ito sa aking harapan. Dahil hindi agad ako ang nakasagot kung kaya't inulit ng babaeng buntis ang kanyang tanong kung anong kailangan ko. Kasunod ng tanong na yon, ang boses ng isang lalaki. Boses na pamilyar sa akin. Tinawag ng nasabing boses na love ang babaeng buntis. Maya-maya ay lumabas ang nasabing lalaking hindi lamang pamilyar ang boses, kundi ang kanyang buong pagkatao. Tama ka, Mami Chloe. Si Leo ang nagmamay-ari ng boses na yon. Para akong natuklaw na ahas sa kinatatayuan ko na hindi ako nakakibo. Alam kong hindi rin nakakibo si Leo nang makita ako sa labas ng kanilang gate.
Nagsorry ako at agad na umalis. Hindi ko alam kung gaano kabilis akong nakarating ng labasan at nakasakay ng tricycle papuntang paradahan ng jeep, Mami Chloe, nang hindi ko alam kung paano akong nakarating doon. Daig ko pa ang tinuklaw ng ahas. Nag-uunahan din sa pagpatak ang luha sa mga mata ko ng mga sandaling yun. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa aking nalaman. Hindi na kailangan pang umamin ni Leo dahil sa aking nakita ay nakumpirma ko nang hindi ako ang nag-iisang babae sa buhay ng lalaking pinagbuhusan ko ng atensyon at pagmamahal. Hindi mapatid-patid ang aking pag-iyak hanggang makarating ako sa amin, Mami Chloe. Lumipas ang mga araw hanggat umabot ng 1 linggo na hindi nagpakita si Leo sa akin. Magiging ipokrita ako kung sasabihin kong hindi ko namimiss si Leo. Kahit na alam kong malaki ang kasalanang nagawa niya sa akin, ay hindi pa rin maitatanggi na mahal ko pa rin siya. Inasam-asam ko na isang araw ay susulpot siya at magpapaliwanag. Aaminin ko na naghintay akong parang tanga kay Leo, Mami Chloe. Araw at gabi akong naghihintay sa kanya. Gabi-gabi ay nagdarasal. Nadama yan na giliw ko na tanging minahal, pagkat ligaya na ng buhay ko, magkapiling ka lamang. Gabi't araw sa'yo'y Magwawalong araw nang magpakita si Leo, Mami Chloe. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Inamin niyang may asawa na siya. Sa ikalawang pagkakataon ay muli na namang nadurog ang puso ko sa katotohanang nanggaling na mismo sa kanyang mga bibig. Sinabi niya rin sa akin na sa unang pagkakakilala pa lamang namin ay gusto na niyang aminin ang kanyang estado sa buhay. Ngunit nag-alangan umano siya. Tuluyan na raw niyang itinago ang kanyang pagiging buhay may asawa nang matutunan niya akong mahalin.
Muli na namang nagunahan ang luha sa pagpatak mula sa aking mga mata, Mami Chloe. Hinapit niya ako papunta sa kanyang dibdib dahil sa dami ng luhang lumabas sa mata ko kung kaya't basang-basa ang kanyang damit. Nagmamakaawa si Leo sa akin na kung maari ay huwag ko siyang iwanan. Habang hinahalikan niya ako sa buhok, ay sinasabi niya naman ang mga katagang mahal na mahal niya ako. Muli na namang nadurog ang puso ko, Mami Chloe. Wala akong naging sagot sa kanya kundi ang aking paghikbi. Hindi ko siya pinigilan nang halikan niya ako sa labi at sabihing hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Nagulat ako nang aminin niya sa akin na alam na rin daw ng kanyang asawa ang tungkol sa amin. Ngunit lalo akong nagulat nang alukin niya ako na doon na rin ako tumira sa kanila. Nangilabot ako sa isiping yon, Mami Chloe, para akong nandire sa aking sarili. Hindi ko yata maaatim na dalawa kaming magsasalo sa isang lalaki. Sinabi ko sa kanya na kaya kong tanggapin siyang muli, ngunit hindi ko kaya ang kanyang inaalok na pagsamahin kaming dalawa ng kanyang asawa sa iisang bubong. Hinding-hindi ko makakaya ang ganoong sitwasyon. Hindi ako pinilit ni Leo ng mga sandaling yon. Akala ko ay okay na sa kanya ang aming sitwasyon, ngunit hindi pala. Isang araw ay muli niya akong kinumbinsi na sumama na sa kanya dahil nahihirapan na rin siya sa paruot parito. Sinabi niya rin sa akin na magpo-focus na siya sa kanyang negosyo sa kanilang bayan mismo at baka madalang na niya akong mapuntahan. Inisip kong mabuti kinagabihan ang kanyang sinabi at bagamat kahihiyan ang idudulot ng aking desisyon ay nagpa siya akong tanggapin ang kanyang alok. Martir na akong martir, Mami Chloe, ngunit hindi ko kayang mawala sa akin ng tuluyan si Leo. Tinanggap ko ang kahihiyan na pagsamahin kaming dalawa ng kanyang asawa sa iisang bubong. Binigyan niya naman ako ng assurance na pumayag na rin daw ang kanyang asawa sa ganung setup. Bali maghahati kami sa araw at gabi. Nakakatuwa na nakakahiyang isipin ang aming sitwasyon. Ngunit pikit mata ko itong tinanggap ng dahil sa pag-ibig. Sarili ko'y napabayaan mula nang ika'y ibigin ko. Tanging sa'yo lang umikot mundo ng puso kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kami mahal mo. Wala kang sumbat, maririnig mo lang sa labi ko. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito, na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ngayon ang puso ko. Nahihirapan na ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat, maririnig mo lang sa labi ko. Oh, nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis, nang dahil sa pag-ibig nagmahal ng lubos ang puso kong ito, na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig umiiyak ako ngayon. Di makikinig sa mga payo nyo,
nagkakailangan pa rin kami ng kanyang tunay na asawa, Mami Chloe. Ngunit pagdaan ng mga araw ay natutunan na rin naming maging magkaibigan. Kumbaga no choice na rin kami kaya't sino pa ba ang magkikwentuhan kundi kaming dalawa dahil kami lang naman ang naiiwan sa bahay. Ang nasabing senaryo ay ikinatuwa naman ni Leo. Naging parang magbarkada na kami ng kanyang asawa na si Christy. Nagbibigay ako ng tips sa kanya kung paano ang tamang pag-aalaga ng sanggol sa tiyan. Kahit kasi wala pa akong anak, ay maraming naituro sa akin ng aking mga magulang, kaya't parang ako pa rin ang naging teacher ni Christy sa kanyang pagbubuntis. Dumating ang panahon na nanganak na si Christy, Mami Chloe, kitang-kita sa mukha ni Leo ang kasiyahan. Bagamat natutuwa rin ako, ngunit aaminin ko na minsan ay nagkukulang na sa akin si Leo. May mga gabi kasi na dapat ay nasa akin siya, ngunit dahil sa sanggol, kung kaya't nakikiusap siya sa akin na kung pwede ay doon muna siya sa kanyang anak. Sino ba naman ako para pigilan siya, Mami Chloe? Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon na minsan na lamang kung makatabi ko si Leo sa pagtulog. Naging parang estranghero tuloy ako sa bahay na yon. Actually, para bang ang naging katulong ako dahil nga ako paminsan ang naglalaba ng mga lampin ng bata dahil hindi pa maaring maglaba si Christy. Gusto ko na rin magkaroon kami ng anak ni Leo, ngunit hindi pa rin kami makabuo. May mga gabi na iniiyakan ko ang aking naging kapalaran, Mami Chloe. Nahahabag ako sa aking sarili, ngunit wala akong ibang pwedeng sisihin dahil ginusto ko ang naging kapalaran kong ito noong panahong yon. Ang pagkahabag ko sa aking sarili ang naging daan para sa isang desisyon. Opo, Mami Chloe, nagdesisyon akong mag-give way para sa kanila. Una kong kinausap si Leo, naging firm ako sa aking desisyon kahit na mabigat sa loob ko ang aking gagawin. Alam kong hindi papayag si Leo, ngunit nilabanan ko ang aking sarili. Mahal ko pa rin si Leo, ngunit para mabuo na rin ang kanyang pamilya, kung kaya't ako na ang magpaparaya. Naging malungkot din si Christy sa aking naging desisyon, ngunit nagpasalamat siya sa akin. Sinabi niya na mananatiling magkaibigan kaming dalawa, in spite and despite of. Naging mabigat ang aking mga hakbang ng araw na umalis ako sa kanilang bahay. Bahay na naging kanlungan ng bawal na relasyon. Bahay na nagsilbing kulungan ng dalawang babae na nagmamahal sa iisang lalaki. Parang hindi ko kayang ihakbang ang aking mga paa nang palabas na ako ng gate. Isang matiim na halik sa labi ang ipinabaon sa akin ni Leo sa aking paglabas ng kanilang tarangkahan. Paglabas sa tila bangungot na pangyayari sa aking buhay. Sa ngayon ay maayos na ako, Mami Chloe, masasabi ko rin sa aking sarili na finally ay naka-move on na ako. Mayroon na rin akong nakitang lalaki dito na sigurado akong wala akong magiging kaagaw. Nag-propose na rin siya ng marriage sa akin. Minsan-minsan ay bumabalik sa akin ang alaala ni Leo at Christy. Ngunit yun ay nagsisilbing inspirasyon ko na lamang sa muling pagbuhay ng aking puso na 2 beses nang namatay. Sa ngayon ay masasabi kong bagamat ako ang naging sawi sa love triangle namin ni Leo at Christy, ngunit sa bandang huli ay ako pa rin ang nagwagi dahil nag-giveaway ako para mabuo ang isang pamilya. Ako ang nagwagi, naitabo ko ang damdamin kong sawi. Okay, saya ko, malaya ko, nasusunod ang gusto. Kasama kong umingiti ang mundo at di humigbi sa'yo. Ang sabi nila, ako'y larawan ng ligaya at saya. Mapalad daw ako sa pag-iisa at nalimutan daw kita. Ako
Kahit alaala ka bawat sandali, ako ang nagwagi. Paglimot daw sa'yo'y ganyan kadali. Naniniwala nga sila na ako'y malaya na. Salamat na lang, hindi lanta ng isang pusong sugatan. Bawat tibok hindi rinig ang sigaw, tinatawag pa rin ikaw. Ako ang nagwagi, naitago ko ang damdamin kong sawi. Sinong magsasabing ito ay mali? Kahit alaala ka bawat sandali, ako ang nagwagi. Paglimot daw sa'yo'y ganyan kadali. Naniniwala nga sila na ako'y malaya na. Salamat na lang, hindi lanta ng isang pusong sugatan. Bawat tibok hindi rinig ang sigaw, tinatawag pa rin ikaw na tanging mahal. Kahit ako ang nasawi, ako pa rin ang nagwagi. May mga bagay sa mundo na akala natin ay yun na ang pinakamainam o kung hindi man pinaka-the best para sa atin. At ayaw na nating malaman pa kung ano ang darating sa mga araw. Ang hindi natin alam, merong pang mga araw na darating na magbibigay sa atin ng iba yung kasiyahan. Ang importante lamang, alam natin kung kailan tayo dapat mag-let go. Ako pong muli si Mommy Chloe hanggang sa susunod na edisyon ng Around the World with Love.